Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama na nasa langit, tunay nga na kami ay nagpapasalamat sa pinagpalang araw na ito na muli mong pinagkatipon ang iyong iglesia upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa tagpo na ito ng aming pagtitipon, kami nga po ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Kaya kami po ay lumalapit sa iyo para sa aming pangangailangan. We need your presence in our midst. At aming nga pong dalangin na ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Iwalay sa pagkilos ng banal na Espiritu, alam po namin ang aming mga kahinaan at limitasyon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang malayang pagkilos mo through the Holy Spirit na magbibigay ng bisa sa katotohanan ng iyong salita upang magbunga ng kaligtasan sa mga makasalanan at patuloy na pagpapala sa pananampalataya para sa iyong mga anak. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang iyong kapurihan sa aming kalagitnaan at pagpapala mo sa bawat isa sa amin sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay makakaupo na. So we will continue our series dito sa Captivating Our Thoughts for Holiness sapagkat we already established this truth dynamic sa Christian life na yung desire natin sa pagsunod sa Panginoon as regenerate people of God ay na-awaken through reflecting sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. When we meditate, when we reflect the Word of God. So ito ay nagbibigay sa atin ng matinding kagustuhan na talagang i-apply yung ating napakinggan, i-apply yung ating mga nalalaman. Kaya hindi nawa sana manatiling mere head knowledge yung ating mga napapakinggan mula sa salita ng Diyos. See to it na talagang nabibigyan natin ng aplikasyon ang kanyang mga salita kung ito talaga ay ating natututunan. So tiningnan natin yung mga katotohanan patungkol sa kabanalan na dapat nating isabuhay bilang mga Kristiyano from this primary truth kung sino yung ating Panginoon. God is holy. So crowning yung kanyang attribute ng holiness. So this defines His being as God and also His work. Banal ang ating Diyos. Banal yung kanyang gawain mula sa paglikha at gayon din sa pagliligtas. Yan ay pawang punong-puno ng kanyang kabanalan. Nagmamanifest talaga yung kanyang holiness. Kung ang Diyos natin ay banal, so it is expected for His people na talagang mamuhay sa kabanalan. Dapat ito yung katangian ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Bilang miyembro ng lokal na iglesia, we must live holy lives because our God is holy. So tiningnan natin yung katotohanan na iyan. Hindi natin dapat kaligtaan. At gayon din sa persona ng Panginoong Hesukristo, gusto ko yung bigyan ng refleksyon, hindi lamang yung katotohanan tungkol sa Diyos, kundi katotohanan sa Panginoong Hesukristo. Talagang tumatawag sa atin ng banal na pamumuhay bilang mga mananampalataya. Tiningnan natin itong doktrina ng union with Christ last week. So isang doktrina na tinindigan at itinuro ng reformasyon since 16th century. At makikita natin hindi lamang sa kaligtasan, kundi mula mismo sa ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya tinanggap natin yung lahat ng pagpapala ng kaligtasan at kasama diyan yung kabanalan. Kaya tayo bilang mga inaring ganap na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, hindi natin pinababayaan, hindi natin binabaliwala yung kabanalan sapagkat bahagi iyan ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoong Hesus bilang mga pinagkaisa sa Kanya. So nakita natin yung biyaya na yan ng Panginoon. Subalit gusto ko ding tingnan because of this very important conviction. Malinaw yung pagtuturo ng Biblia na yung banal na Diyos ng lumang tipan ay pinakita ng malinaw ng New Testament na Trinitarian God. So ang Diyos natin ay banal na Trinidad. Kaya hindi lamang nating tingnan yung mga persona ng banal na Trinidad sa ating previous na tiningnan dito sa lecture for holiness. Let us also look sa person ng Holy Spirit in this subject ng sanctification. So hindi lamang natin alam na banal yung Diyos,
at may biyaya siya sa atin. Nararanasan talaga natin yung kanyang biyaya at iyan ay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa mayaman na kaparaanan nang dumating siya since Pentecost. So mayroong makapangyarihang tulong sa ating pamumuhay ng kabanalan upang hindi tayo manatili sa deception na tayo ay hopeless in our Christian sanctification. Yan ay deception mula sa devil at bunga ng kawalan ng kamalayan sa kapangyarihan ng Diyos at kanyang biyaya na nararanasan ng mga mananampalataya. So we can look that dito sa person ng Holy Spirit at sa kanyang gawain para sa kabanalan. So the truths about the triune God must shape the Christian life of holiness. Once again, because God is holy. Kaya tayo namumuhay ng kabanalan, tingnan natin kung sino yung ating Diyos. At dahil yung Diyos natin ay banal na Trinidad, nawa iyan ay humubog sa atin ng buhay ng kabanalan bilang mga mananampalataya. So, kaya tingnan natin itong person at work ng Holy Spirit. Sinabi ng theologian na si Jonathan Edwards, "For the Spirit unites himself with the mind of a saint, takes him for his temple, actuates and influences him as a new supernatural principle of life and action." Yung whole being ng Kristiyano ay talagang pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang biyaya through the ministry of the Holy Spirit. That's why we are doing holy things. We are saying holy things. We are thinking holy things. At iyan ay reality sa atin because of the New Testament ministry ng Holy Spirit. At alam ko na may lecture kayo about Spirit-led. Believers, ayokong ulitin yung mga sinabi sa inyo, but to build up doon sa inyong natutunan from that lecture. Because as a way of review, we understand that since Pentecost, the Holy Spirit is permanent to the New Testament believers. So, hindi gayon yung kalagayan ng mga Old Testament saints. Bagamat naroon sa Old Testament ang Holy Spirit at ang kanyang ministeryo para sa bayan ng Diyos, pero yung kanyang permanente na pagkilos at gayon din presensya, iyan ay pinagkaloob sa mga mananampalataya ng bagong tipan because of the redemptive act ng outpouring of the Holy Spirit. Yan ay tiningnan ninyo sa previous lecture na aking nabanggit. Kaya sa ating kaligtasan, we are sealed by the Holy Spirit. Tayo ay minarkahan bilang possession ng Diyos. At tinatawag yan ng New Testament na sealing ng Holy Spirit. And we are also indwelt by the Holy Spirit upang bigyan tayo ng katangian na hindi taglay ng mga tao sa sanlibutan, because believers are the only people that are indwelt by the Holy Spirit. Nangyari yan sa ating conversion. So balit isa pa sa mga work ng Holy Spirit na mahalaga din nating maintindihan ay yung kanyang increasing at more intense work sa buhay ng mga mananampalataya, at dapat bigyan natin ng aplikasyon to live the condition, to experience this inward work ng Holy Spirit. At ito ay makita nating tinuturo ng bagong tipan in this subject na fullness of the Holy Spirit. There is the truth of the fullness of the Spirit that explains the differences of His inner workings, working among the believers. Bagamat yung presensya ng Diyos ay permanente through the Holy Spirit, hindi nagbabago yung kanyang sealing, hindi nawawala yung kanyang indwelling sa believers, pero mayroong increasing
at intensification, yung kanyang inward work sa mga mananampalataya na pinananahanan ng banal na Espiritu. At yan ay tinatawag ng bagong tipan na fullness of the Spirit. O, wag nating kaligtaan yung katotohanan ito. At mamuhay tayo bilang mga Kristiyano na talagang nararanasan ang pagkilos na ito ng banal na Espiritu. In this subject ng fullness of the Holy Spirit, isa sa mga popular error na palaging may encounter dito ay itong higher life theology. Meron silang maling aplikasyon about being filled with the Holy Spirit. So alam natin yung higher life theology, ayan ay naging popular dahil sa Keswick movement na hanggang ngayon yung kanilang conference ay nagpapatuloy. Merong annual conference yung Keswick Convention at popular sa kanilang mga tema ng pagtuturo yung kabanalan. Subalit itong Keswick movement, meron silang taglay na pagtuturo na higher life. Kaya meron silang problem sa subject ng sanctification. Para sa kanila, merong gap between conversion and holiness. So ito yung error ng higher life theology. Pwede kang maging Kristiyano ng walang kabanalan. So may gap para sa kanila ang conversion at sanctification. Kaya meron silang claim about carnal Christianity. So yan ay pagtuturo ng higher life theology, yung claims about carnal Christianity because of their wrong practice ng decisionism na tumawag sa mga makasalanan na maging miyembro ng kanilang mga lokal na iglesia. They need to invent this kind of claim na laban sa Biblia at unbiblical, hindi tinuturo ng Biblia, carnal Christian. So meron silang error sa sanctification. At hindi lamang yan, meron silang error pagdating sa pagtuturo ng fullness of the Spirit. Bakit ko binabalikan yung claim ng higher life theology sa carnal Christianity? Kasi para sa higher life theology, yung fullness of the Spirit, yan yung transition para yung carnal believer ay maging spiritual believer. Dapat niyang tanggihan yung kanyang sarili, let go and let God through the Holy Spirit para tanggapin yung second blessing ng sanctification according sa higher life theology. But ito ay isang maling assertion because instead of setting aside yung ating mga sarili with the Spirit, hindi natin ginagawa yan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Hindi natin isinasantabi yung sarili natin sa pagsunod sa Diyos. Sa halip, pinapasakop natin yung sarili natin sa Diyos. Kaya the right dynamic is to yield the self to the work of the Spirit, not to set aside ourselves para sa banal na Espiritu. Kaya hindi tama yung aplikasyon at gayon din yung pagtuturo ng higher life theology dito sa fullness of the Spirit. But ano yung fullness of the Spirit according sa Scripture? So itong term na binibigay for the Holy Spirit, ito ay associated sa idea ng control at gayon din domination. So may mga words sa Scripture filled with joy, filled with sorrow, na may idea ng control at domination. Yan yung figurative na interpretation na makikita nating ibinibigay ng Scripture kapag kinonect yung feeling pagdating sa Holy Spirit. So it expressed the idea of control and domination. At iyan ay nangyayari when we relate that to the Holy Spirit, kaya fullness of the Spirit. Kaya in the New Testament, sa way ng usage ng Biblia dito sa fullness of the Spirit, makikita natin iyan.
even from this part ng Scripture. So, there is the selective and provisional work of the Spirit. May mga tao at karakter sa lumang tipan at sinasabing sila ay na-filled ng Holy Spirit. Kaya hindi strange itong gawain na ito ng banal na Espiritu sa Biblia. Even sa even sa Old Testament, nararanasan yung work ng Spirit. Marahil yung familiar na case na maaari kong ibigay sa inyo, yung mga artisan na nag-decorate ng tabernacle, so madalas ginagamit sa kanila yung they were filled by the Holy Spirit. For example, sa Exodus 28, verse 3, "You shall speak to all the skillful, whom I have filled with a spirit of skill, that they make Aaron's garment to consecrate him for my priesthood." So even sa Old Testament, mayroong fullness of the Spirit para sa bayan ng Diyos. At iyan ay maunawaan natin na empowering of God during moments of special needs na soberano niyang binibigay sa mga partikular na individual o grupo ng mga tao. May ganyang pangyayari sa Old Testament na dapat maging aware tayo. But in a more clear teaching ng New Testament for this subject, itong fullness of the Spirit ay condition na habitual possession ng mga New Testament believers. Dapat palagi nating nararanasan. Kasi fluctuating itong experience na ito mula sa work ng Holy Spirit. Ito ay ongoing state na dapat nating i-maintain. Hindi natin ito dapat pabayaan. Kasi kung we will be lacked of the fullness ng Holy Spirit, that explains bakit may mga mediocre Christians. Bakit may mga unfaithful Christians. Though sigurado tayo sa kanilang conversion, but they are not useful. Hindi sila faithful sa Diyos. Bakit ganun yung marka ng kanilang buhay? Isa ito sa bagay na napapabayaan nila. Yung habitual possession ng fullness of the Spirit. Dapat mine-maintain yung ganitong biyaya ng Diyos in the Christian life. Those who are indwelt by the Spirit need to increasingly experience His work in our lives as His people. It can be given in times of need sa Scripture. For example, like what we understand sa Old Testament, soberanong binibigay ng Diyos sa mga particular na individual, and we also have that kind ng truth sa New Testament, like sa time ng Acts 7:55. Merong individual filled by the Holy Spirit na sinabi sa talata, "But he full of the Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God." We know si Stephen na naging martyr, at sinabi dito na filled siya ng Holy Spirit in times ng kanyang martyrdom. So, soberanong pinagkaloob ng Diyos sa individual, but not only sa Kristiyano in individual aspect, but also corporately sa church. A church can be filled by the Holy Spirit. At makikita natin yan sa halimbawa ng Acts chapter 4, verse 31. At malinaw yung detalye na ito. When they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Corporately, maaring pagkalooban ng Diyos ng fullness of the Spirit ang lokal na iglesia. At sana mangyari ito sa atin bilang kongregasyon ng Diyos. So, iyan ay malinaw sa New Testament. This can be given
in times of need, sovereignly by God. But sinasabi din ng New Testament, this is a condition that all believers have the duty to seek. Dapat namumuhay tayo sa kind of life na may pagkakaloob sa atin ng Diyos, ang fullness of the Holy Spirit, because we have a duty as believers for this work ng Holy Spirit. Isa sa mga malinaw na talata na pwede kong ituro sa inyo about this, itong Ephesians chapter 5 verse 18. Merong malinaw na sinabi si Apostle Paul dyan from this phrase, be filled with the Spirit. So, meron tayong duty sa spiritfulness. At pinakita yan sa atin ng talatang ito. Why is that? Because itong phrase na ito ay imperative. Ipinag-uutos ito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Kasi posible ito sa mga Kristiyano na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangang malinaw itong maintindihan ng mga Kristiyano dahil may mga mananampalataya hindi puspos ng banal na Espiritu. Kaya kung paanong may mga mahalagang commands sa Scripture na ating naiintindihan, pinapaunawa sa atin ng Biblia, mahalagang utos ito ng Diyos sa mga Kristiyano. Hindi ito optional, hindi ito advice sa atin, hindi ito suggestion in our Christian life. This is an imperative from this text. At from this phrase, isa din sa mahalagang detail na pwede nating makita at mapag-aralan sa Ephesians 5:18, present tense ito, ongoing sa Christian life. Hindi porket naranasan natin in the past, tapos na tayo. Itong being filled with the Holy Spirit ay dapat mini-maintain. Kasi present tense ito, according to Ephesians 5 verse 18. Kaya paano natin mini-maintain itong duty natin na may kaugnayan sa spiritfulness bilang mga Kristiyano? Hindi ba natin ito nalalaman? Ito ba ay ating kinakaligtaan? Hindi dapat gayon. Because this is an ongoing work ng Holy Spirit sa Christian life. Pero isa pa sa magandang detail na dapat nating maintindihan to really biblically understand this subject, it is passive. So, passive voice, itong Ephesians 5:18 na be filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, hindi tayo yung gumagawa sa ating mga sarili para ma-fill tayo ng Holy Spirit. Ginagawa ito ng Diyos para sa atin. We need to understand that. Kasi baka sa ating pamumuhay for this pursuit, magkaroon tayo ng pride na akala natin because of our selves, nagmanifest sa atin yung mga characteristic ng being filled with the Holy Spirit. Ito'y galing sa Diyos. Yan ay balanse natin dapat tingnan. So, merong command for this, subalit ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin, sapagkat it is the duty of believers to remain receptive, to be filled by the Holy Spirit. May gawain ng Diyos na i-filled tayo ng Holy Spirit, mayroong fullness of the Spirit sa ministry, sa New Testament ng third person, pero yung mga mananampalataya, yung duty natin ay maging receptive tayo sa gawain na yan ng banal na Espiritu. We must live a kind of condition na tatanggapin natin yung spiritfulness because of these details from the command of the Apostle Paul. Kaya the capacity to increase and decrease the Spirit influence in the believer is a reality. We can assume this.
may mga nag-i-increase sa fullness ng Spirit. Pero may mga mananampalataya na lacking sa gawain na ito ng banal na Espiritu. The command assumes the possibility that believers may lack the fullness of the Spirit at hindi tayo dapat manatili sa ganyang uri ng kalagayan in our Christian life. While there are no carnal Christians, there are sadly mediocre Christians. Kasi hindi sila namumuhay sa condition to be able to receive the fullness of the Spirit. So, bigyan ko kayo ng analogy to simplify these things sa inyong napapakinggan sa akin. So, sa isang magpipintura ng kanyang buong bahay, kailangan niyang gumamit ng paint, of course. At sabihin nating present din yung isang expert na manggagawa para ma-repaint talaga yung kanyang house, yung buong bahay, mapinturahan. Pero hindi mangyayari yan kung may mga pinto na nakapadlock. So bagamat may gamit para magpintura, bagamat at gayon din present yung isang expert na manggagawa para gawin, hindi mapipinturahan yung buong bahay kung nakapadlock yung mga pintuan nito. As believers, we are not completely changed by the mere presence of the Spirit in our present lives. Hindi tayo nabago ng lubusan. Ganun pa rin tayo. Even tayo ay na-convert. Kaya we need to unlock the conditions of spiritfulness. Dapat nating isabuhay yung mga uri ng gawain para tanggapin natin at umunlad tayo sa spiritfulness bilang mga Kristiyano. Huwag nating hayaan na nakasarado yung mga pintuan ng conditions for spirit's fullness. Ito ay ating isagawa at isabuhay upang maranasan yung fullness of the Spirit. Let us understand this work of the Holy Spirit. Ano yung katangian ng Spirit fullness according sa New Testament? Paano nating malalaman kung ang isang Kristiyano ay puspos ng banal na Espiritu? In other words, so ito yung mga katangian. Once a believer is filled by the Holy Spirit, may centrality yung Diyos sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang paniniwala at gayon din sa kanyang pamumuhay. Because we understand that the New Testament work of the Spirit ay centered sa Panginoong Hesukristo. At gayon din, oriented to God the Father. So, mayroong kaisahan. Yung mga persona ng banal na Espiritu, kahit sa gawain ng kaligtasan. Kaya yung mga mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu, hindi isolate yung Holy Spirit, na para bang yun na lang yung kanilang binibigkas sa kanilang gawain at ginagawang dahilan para sa mga tungkulin na kanilang ginagampanan sa iglesia man o sa kanilang ministeryo. Kapag kumilos ang banal na Espiritu, sentro ang Panginoong Hesukristo, oriented sa Diyos Ama. Yan yung makikita natin from this epistle na natagpuan natin yung command ni Apostle Paul of being filled with the Holy Spirit. You have this passage ng Ephesians chapter 3, verse 19. And to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all fullness of God. So this is part ng prayer ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 3 verse 19. At pansinin niyo yung kapuspusan ng kaalaman ng pag-ibig ni Hesukristo. At gayon din kapuspusan ng katotohanan ng Diyos. Dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu na tugon sa panalangin ni Apostle Paul from this passage. So kaya ito isang mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu ay sentro sa kanyang kaisipan, ang Diyos Ama. Sentro sa kanyang kaisipan at attitude
ang Panginoong Hesukristo. Katangian niyan ng mananampalatayang puspos ng banal na Espiritu. But not only that, even praising God and glorifying the Lord Jesus Christ. May kita natin na manifestation because a believer is filled by the Holy Spirit. Again, from the same epistle, Ephesians chapter 5, verse 20, after that command of being filled by the Holy Spirit, itong sinabi ni Apostle Paul, giving thanks always and for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, because of that Spirit fullness of verse 18, pansinin niyo yung pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo dahil centrality of God in Christ, katangian yan ng fullness of the Spirit. Kaya maging babala sa atin yung mga pagtuturo sa kasalukuyan na palaging binabanggit ang banal na Espiritu, pero hiwalay sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo at gayon din pagpupuri sa Diyos. So malinaw na sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 14, as He will send the Spirit, He will glorify me. Yan ang binanggit ng John chapter 16 verse 14. Kaya Spirit fullness must be understood in terms of the Father and the Son and not an independent activity of the Spirit. So ito isa sa katangian kung saan makikilala natin yung Kristiyanong being filled of the Spirit. Another thing ay growth of graces, kasi mayroong fruit ng Holy Spirit sa New Testament. Yung spiritual graces ng Kristiyano ay pinakita sa ating bunga ng banal na Espiritu. At sa New Testament, the fullness of the Holy Spirit is frequently juxtaposed with fullness of other Christian graces. Kapag sinabi ng New Testament na filled ng Holy Spirit, may binibigay na mga character under the graces ng isang Kristiyano na nakaranas ng salvation. Example, sa Acts 13 verse 52, mababasa natin, and the disciples were filled with joy, a fruit of the Spirit. Why is that? Because they were filled with the Holy Spirit. So, maraming ganitong examples sa Biblia. Because we need the Spirit's full influence to be productive of spiritual graces sa ating buhay Kristiyano. Hinukultivate natin yung mga biyayang Kristiyano in our Christian lives. Nangyayari yan hindi dahil sa ating sariling kalakasan o sariling mga disiplina lamang, kundi bunga yan ng banal na Espiritu na ating nararanasan because we are being filled with the Holy Spirit. We see the fullness of the Spirit in the character of the believer, not just giftedness. Yung isang Kristiyanong puspos ng banal na Espiritu, nakikilala natin yan, hindi dahil palagi siya sa pulpito. Sometimes yung mga nasa pulpito, may mga reminders na dapat ding ipaalala sa kanila, may guidance na dapat ibigay sa kanila kahit na mga nagtuturo na ng salita ng Diyos. Because yung fullness of the Spirit, nasasaksihan yan, not sa giftedness lamang, kundi sa character, sa graces ng isang Kristiyano. Bigyan ko kayo ng example dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to verse 4. We know, as we read the Bible, na gifted yung Corinthian congregation. Nagko-compete nga sila sa kanilang mga gifts. Gifted yung mga miyembro ng iglesyang ito. Pero ano yung binanggit ni Apostle Paul dito sa verse na aking sinitas? Hindi niya sila matawag na spiritual because may sin sila sa Christian graces. Diba?
Wala silang pag-ibig sa isa't isa. May pride sila. At hindi sila matawag ni Apostle Paul na spiritual. Because spiritfulness, sentro dyan yung karakter ng isang Kristiyano. Yan yung presentation ng New Testament. And so, the stress today on spiritfulness, upon miracle, powers, and sign at wonders ay maging warning sa atin sapagkat marami yung ino-orient yung gawain ng Espiritu sa miracles, sa halip na makita yung kanyang ordinaryong gawain sa pag-unlad ng isang Kristiyano sa mga biyaya bilang mananampalataya. Kaya hindi ganito yung talagang gawain ng Banal na Espiritu sa New Testament. But another character, enabling in the discharge of vocation. Para matupad natin yung ating calling, we need to be filled by the Holy Spirit. Hindi yan dahil sa sarili nating talino o sa sariling pagsisikap muli. We need to cultivate yung conditions para matanggap natin yung fullness of the Spirit. Pansinin natin muli yung passage ng Ephesians chapter 5 verse 18 na kinuman dito ni Apostle Paul. Ang mga sumunod dito, vocational relations. Yung church members ay dapat mamuhay bilang biblical husband, biblical wife. Yan sinabi ng verse 22 ng same chapter. Yung miyembro na anak sa tahanan, magulang sa tahanan. Makita natin, nagagawa nila yan because of what the Apostle Paul said sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Holy Spirit. At gayon din, master and slave, na binanggit niya sa chapter 6 verse 5 and following. Kaya current stress on irregular and spectacular experiences na laging ino-orient sa Holy Spirit, ay unbiblical yan. Kasi yung being filled of the Holy Spirit, nasasaksihan yan sa ating pagtupad sa mga ordinaryo nating tungkulin bilang mga mananampalataya. Bahagi ito ng katangiang makikilala natin, yung Kristiyanong puspos ng Banal na Espiritu. Genuine spirit-fullness is manifested in persevering discipline in the regularity of Christian duties. But last, subalit not the least, na makikilala natin yung Kristiyanong puspos ng Banal na Espiritu, character presented ng New Testament ay blessed influence upon others because the reference to spirit-fullness ay predominantly majority in the context of church relations. So, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lone ranger. Tayo ay tinawag sa pamilya ng Diyos at umuunlad na kasama yung pamilya ng Diyos sa partikular na kongregasyon, partikular na iglesia kung saan tayo membro. For example, sa Romans chapter 15 verse 13, up to verse 14, we see the power of the Holy Spirit in the church life from this text. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. So, yan yung magandang kongregasyon, magandang description na binigay ni Apostle Paul sa kongregasyon dito sa Roman Church. Nakita natin yung maturity nila as a church. Tina-attribute yan ni Apostle Paul mula sa abounding work ng Holy Spirit in their midst. It is not self-consciousness of being filled, but consciousness of others influenced by
Spirit-filled. Hindi ko yung magsasabing puspos ako ng banal na Espiritu. Sa halip yung iba, yung makakasaksi at magpapatotoo na ikaw bilang kapatid ay talagang puspos ng banal na Espiritu at hindi tayo ignorant mula diyan because according sa New Testament, there are these characteristic ng spiritfulness. Subalit, mahalaga ding tingnan natin yung sinasabi ko, kaugnay sa ating duty, sa spiritfulness, kasi may condition para mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Again, itong spiritfulness, hindi ito nangyayari because of extra activities sa ating Christian life o kailangan natin ng special formula, special na gawain to receive spiritfulness. So hindi gayon yung duty involving in this work ng Holy Spirit. Sa halip, the biblical conditions to spiritfulness are in the regular habits in the Christian life and behavior. Yung mga normal na ginagawa natin sa buhay Kristiyano, dahil sa pagpapatuloy natin diyan, nararanasan natin yung pagbibigay ng Diyos ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya ano yung mga conditions na yan na regular nating dapat gawin at normal na duty in the Christian life? So, the full influence of the Word. So, by this, natatanggap natin yung spiritfulness. Kasi may primacy yung Scripture sa leading of the Holy Spirit. Bahagi ito ng inyong tinalakay sa subject ng Spirit-led believers. So, hindi natin mahihiwalay yung paggamit ng banal na Espiritu sa salita na inspired by the Holy Spirit. Kaya sa punto na ito na tayo nag-aaral sa banal na Espiritu at marami sa inyo ay matagal ng miyembro ng lokal na iglesia dito sa CRBC, dapat madali na lang sa atin na iugnay yung Ephesians chapter 5 verse 18 dito sa Colossians chapter 3 verse 16. Because yung being filled with the Spirit, hindi yan mahihiwalay sa let the word of Christ dwell in you richly sa Colossians chapter 3 verse 16. Yung puspos ng Espiritu ng Diyos ay puspos ng salita ng Diyos. We need the full influence of the Word to be filled with the Holy Spirit. Isinasabuhay ba natin ito? Yan ay isa sa kondisyon to be filled with the Holy Spirit. Kaya spiritfulness is about a simple duty of nurturing on and living by the Word of God. So yun yung mga Kristiyano na pinupuspos ng Diyos ng Kanyang Espiritu. Yung mga Kristiyano na ninunurture nila yung kanilang sarili sa full influence of the Word at isinasabuhay ito. At yun yung dapat na marka ng ating buhay for this important work of the Holy Spirit. Another thing ay mortification of controlling sin. So another condition to receive the work of the Holy Spirit na tayo ay mapuspos niya. Are we mortifying our sins, brethren? Kasi pansinin natin from the command na being filled with the Spirit sa Ephesians chapter 5 verse 18, this same verse ay merong kasalanan na pinagbabawal si Apostle Paul. Merong prohibition na binigay, huwag maglasing. Kasi kung may kasalanan, hadlang iyan, nagdudulot iyan na tayo ay maging lack sa fullness of the Spirit. Dito sa passage ito ng Ephesians 5:18 with that negative prohibition ni Apostle Paul against sin ng paglalasing, may maling interpretasyon yung mga charismatics sa being filled with the Spirit. They use drunkenness as analogy of spiritfulness to mean
without control. Kung paano daw yung lasing, walang control sa kanyang sarili. Yun yung analogy na ginamit nila sa kapuspusan ng banal na espiritu. Mawalan tayo ng control dahil tayo ipuspos ng banal na espiritu at dahil doon kung ano-ano yung kanilang sinasabi sa kanilang pagsamba. Dahil sa premise na dapat walang control by being filled with the Spirit, kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang pagsamba, tumatawa, lumulundag, nagkakagulo, because may ganito silang maling interpretasyon from that word. Subalit yung ginamit ni Apostle Paul dito sa word na being filled with the Holy Spirit, na may negative command against drunkenness, hindi mawalan tayo ng control. Hindi, yes, kung paanong may kapuspusan yung isang taong nagkasala sa paglalasing, yung kapuspusan ng banal na espiritu ay pagkakaroon ng kontrol sa salita ng Diyos. Maunawaan yung salita ng Diyos, maipahayag yung salita ng Diyos, kontrol na maisabuhay yung salita ng Diyos, hindi yung spiritual drunkenness ng charismatic. So, spiritfulness is about the serious duty of dealing with one's controlling sin. Bilang mga mananampalataya na dapat mapuspos ng banal na espiritu, hindi nawawala sa atin yan kapag tayo ay basta na lamang bumagsak sa kasalanan kasi mayroong kapatawaran mula sa Diyos. We know that from the teaching ni Christ sa Lord's Prayer. Alam din natin yung tinuro sa epistle na 1 John 1:9. Kaya hindi porket may temptations, hindi porket bumagsak sa kasalanan, nako, wala na ako sa kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi gayon. Ang nangyayaring hadlang, kaya we are lack sa spiritfulness, ay tayo'y namumuhay sa unrepentance, sa ating kasalanan. Namumuhay tayong enslaved sa particular besetting sin. At reminder sa atin itong condition ng mortification of controlling sin to be filled by the Holy Spirit. Hindi dapat tayo nagpapadaya na magpaalipin sa anumang kasalanan sa ating buhay, mga kapatid. At hindi tayo dapat nananatili na unrepentant sa mga kasalanan na inihahayag sa atin ng salita ng Diyos. Kasi, thus says the Lord. Another thing, yearning and persevering sa pananalangin. Kamusta? Ang buhay mo pananalangin, privately and publicly. Again, condition ito para mapuspos tayo ng banal na espiritu. Ang Diyos ang gumagawa sa atin ng kapuspusan ng espiritu, hindi ang ating sarili. Pero we must live a kind of life na dapat handa tayong tanggapin. Ang gawain na ito ng banal na espiritu, kasama diyan yung ating buhay pananalangin. Ano yung yearning? Ito yung strong desire na mapuspos talaga tayo ng banal na espiritu. Matinding kagustuhan na tayo ay talagang manalangin sa Diyos. Merong dapat pagpapatuloy sa pananalangin, sa katapatan nito, sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi dapat tayo nawawala ng katapatan sa ating buhay pananalangin sa Diyos. Just imagine, mga kapatid, walang command ng prayer sa Scripture. Napakalaking pagbabago. Napakalaking hopelessness ang maibibigay nito sa atin in our Christian life. In the ministry ng Holy Spirit, dito sa yearning, mahalaga yung binigay na figure ni Jesus Christ. Sa John chapter 7, verse 37 and following, yung isang taong nauuhaw, yun yung figure. At nariyan yung banal na espiritu. Sana hindi lang iyan sa ating buhay para makamit natin yung kaligtasan dahil napakahalaga ng banal na espiritu sa ating Christian life. We must yearn to be filled with the Spirit. At bahagi ng condition for that is our prayer life. May perseverance dapat sa pananalangin.
And even that, binigyan ng kaugnayan ng Panginoong Jesucristo sa banal na Espiritu. You have this example sa Luke chapter 11, verse 5 and following. At pansinin niyo yung conclusion mismo ng Panginoong Jesucristo in relation sa Holy Spirit, na tinatalakay niya yung matiyagang pananalangin ang ginawang illustration ni Jesus ay kaibigang na mimilit na humingi sa kanyang mga kaibigan. Ito yung conclusion. How much more the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. We need to ask, brethren. We need to pray. Kaya yearning and persevering in prayer, a condition para mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Spiritfulness is about the perseverance of the believers in their prayer life. But another thing ay yung biblically ordered church life. Again and again, hindi individualistic ang Christian life. Hindi tayo tinawag para maging lone ranger. Kasama natin yung mga kapatid sa pananampalataya, sa partikular na kongregasyon na inianib tayo ng Diyos. Magkakasabay tayong lumalaban sa kasalanan, magkakasabay tayong umuunlad sa pananampalataya. Kaya hindi dapat tayo unfaithful sa ating Christian life. Hindi dapat tayo church hopper. At kung Kristiyano ka, dapat miyembro ka ng lokal na iglesia. Kasi we will be lack sa kapuspusan ng banal na Espiritu because one of its condition ay biblically ordered church life. Maraming references sa New Testament, if not all, na yung spirit-fullness laging oriented sa church life. Binigay ko sa inyo yung Ephesians chapter 5. Paul is directing the Ephesian church. Mayroong mga kalalakihan sa book ng Acts filled by the Holy Spirit against sa context ng church life. For example, yung first deacons ng Acts chapter 6, they were men filled by the Holy Spirit para maging tagapaglingkod sa lokal na iglesia. Ganito yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa Bagong Tipan. The claims of the Spirit fullness today na dapat tayong mabigyan ng babala ay yung inuugnay lang ito sa personal na desisyon ng isang tao. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay dahil nangusap sa kanya personal, ang Holy Spirit, may prompting sa kanya, subjectively, yung Holy Spirit, hindi ganun yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi yung kapuspusan ng banal na Espiritu may kinalaman sa biblically ordered church life. Kaya spiritfulness is about this important reminder. Kaya kamusta ang iyong katapatan sa duties and responsibilities sa lokal na iglesia? Marahil, kaya tayo hindi umuunlad sa pananampalataya. Hindi natin nararanasan yung being filled by the Holy Spirit because we are not living in this condition para tanggapin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Important applications because I'm running out ng time. Persevere in cultivating faithfulness in the regular habits to be filled with the Holy Spirit. So, full influence of the Word, mortification of sins, yearning and persevering prayer, biblically ordered church life. Persevere sa pag-cultivate ng katapatan sa mga conditions na iyan. At huwag nating pabayaan yung mga failure to maintain that habits, regular habit. Sapagkat sa magitan niyan, mararanasan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. That's why in pursuing holiness, we need to be conscious in seeking the fullness of the Spirit because it is through His work that we will grow in Christ-likeness, like what the Apostle Paul said in 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is the Spirit. So here ends our lecture, so we can proceed sa ilang questions and also clarifications for this subject. Okay, so Sister Shannon. Test. Good morning po, Pastor Jaire. Thank you po for this Sunday school.
One clarification lang po and a question. Yung sa huling part po na conditions, is that referring to conditions as a state that's what we experience when we're filled, or conditions we have to meet to be filled? Ayan. So I already dealt dun sa character nung being filled with the Holy Spirit. So yun yung kung paano natin makikilala na puspos tayo ng Banal na Espiritu, yun yung part ng its character na binanggit ko. So yung aspect ng condition, ito yung duty natin na kinukultivate. Ito yung dapat nating ginagawa para tanggapin yung pagkilos ng Banal na Espiritu na puspusin niya tayo. Again, hindi ito mga special activities. Hindi ito special formula ng Christian life, kundi regular habits na dapat nating i-maintain. And by that, we will be filled by the Holy Spirit in our Christian lives. Thank you po. My question po is about yung nabanggit pong carnal Christianity. Because we see the phrase "in the flesh" throughout the New Testament, for example. Yung ibang verses naman po maybe is referring to literally the body. Yeah. But I guess for say in 1 Corinthians 3, which maybe is where carnal Christianity comes from. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. Could you further expound po yung of the flesh, or how may we better read and interpret those phrases po of the flesh? Okay, Thank you so po. Thank you for that clarification, Sister Shannon, kasi very much related dito sa ating subject. So I want to direct your attention dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 15, hanggang sa chapter 3, verse 1 up to verse 3, na kung saan tinalakay comprehensively yung binabanggit na issue ni Sister Shannon. So yung principle na maintindihan natin yung sinasabi ni Apostle Paul from that part ng 1 Corinthians is hindi siya nagbibigay ng categories sa Christian life. Yan yung una nating maintindihan kasi yun yung pagkakamali ng higher life theology. Ginawa nilang kategorya yung mga details ng talata na aking nabanggit. May category ng sinful, may category ng carnal, may category ng spiritual. Hindi ganun yung sinasabi ni Pablo sa mga talata ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14 and following hanggang sa chapter 3. Ano yung ginawa ni Pablo sa talata as way ng principle ng interpretation? Sinasaway niya yung mga Kristiyano living in flesh. So yan ang ginawa ni Apostle Paul. Hindi siya nagbibigay ng categories ng Christianity, kundi sinasaway niya yung mga in the flesh, sapagkat dapat spiritual sila sa kanilang Christian life. So the Apostle Paul is correcting that sinful character ng buhay ng mga taga-Corinthians, not giving another category in the Christian life na pagkakamali ng higher life theology sa kanilang carnal Christianity. Kuya Glenn. Sir, dun sa present nyo kanina, no, katulad nung sa experience ni Stephen, no, being filled with the Holy Spirit, kita doon, sinabi doon, he saw the heavens open, no, parang ganon. So, tapos sinabi nyo rin po, Pastor, kanina yung mga conditions nga of being filled with the Holy Spirit. Siguro yung tanong ko lang doon, if you actually meet those conditions, if those conditions are true to you, will you have awareness of being filled with the Holy Spirit? Kasi tinitingnan ko lang yung kay Stephen, ano? Parang talagang nakita niya, no? So parang extra, ano man tawag dito? Spectacular experience na doon. Now, of course, hindi naman natin sinasabi na si Stephen Pentecostal, ano? Na katulad nung kiniklaim ng mga Pentecostal right now. So, paano yun? Right now, we're all seated here. Can we say that we are filled with the Holy Spirit? Is there an awareness of being filled with the Holy Spirit, Pastor? Kaya magandang tingnan pagdating sa subject ng fullness of the Spirit, yung character. So, kaya may part na tinignan natin yung character because yun yung way na makilala natin yung mga pinupuspos ng Banal na Espiritu. May part ng character tayong tinignan, like centrality of God in Christ,
growth of graces, enabling in the discharge of vocation, blessed influence upon others, na kung saan makikilala natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa atin mang sarili o sa ating mga kapatiran. But in this very important application para sa pagkilala ng banal na Espiritu, hindi tayo yung magke-claim niyan para sa ating sarili. Sometimes nagdudulot ng pride sa ibang mga Kristiyano with their claim na puspos sila ng banal na Espiritu. It is others na nakikilala that this brethren is filled by the Holy Spirit, by understanding yung mga characteristics na ating tiningnan sa character of spirit fullness. Good morning, Pastor Jairus. So, gusto ko lang po, okay. Gusto ko lang po itanong kung ano yung importance of knowing the difference between being indwelt and being filled by the Holy Spirit. At saka, ano yung dangers ng hindi pag-alam ng diferensya ng dalawa. Okay, so yung difference ng being indwelt sa fullness of the Spirit, yung indwelling ng Holy Spirit permanent. So, tinalakay din yun sa subject ni Pastor Noel na Spirit-led believers. So, permanent yan, hindi yan nagbabago. Hindi mas indwelt yung isang kapatiran kaysa sa iyo. So, lahat yan taglay ng mga Kristiyano. So, permanent yung indwelling ng Holy Spirit. Yung Spirit fullness ay ongoing na work ng Holy Spirit in our lives, sometimes increasing, sometimes decreasing because we failed to meet the conditions ng Spirit fullness. So kaya kanina tiningnan natin bakit may mga kapatirang useful for God and holy in their testimony because they are filled by the Holy Spirit. Bakit may mga mediocre Christian, lack sila ng fullness ng Holy Spirit. Hindi ito permanent. Unlike the indwelling ng Holy Spirit, we need to cultivate the conditions for this ongoing work ng Holy Spirit sa New Testament believers. May follow-up ba? Follow-up po kayo. Yeah, sige. Follow-up muna, then Kuya Wancho. So, follow-up question po kay Alatea. How does the believer's duty be filled with the Spirit sa Ephesians 5:18 related to the reality of already being indwelt by the Spirit at conversion? And how does it distinct guard us from confusing justification with ongoing sanctification? Okay, so ano yung distinction ng indwelling and fullness ng Holy Spirit? So, relation nila rather, so possible sa mga taong indwelt by the Holy Spirit, itong being filled with the Holy Spirit. So, yun yung relation, ang indwelling at fullness ng Holy Spirit. Possible ito sa atin because taglay natin yung banal na Espiritu. Pagdating naman sa aspect ng justification and sanctification, hindi natin ginagamit yung ating Kristiyanong pamumuhay for our justification kasi yung righteousness natin to be declared righteous before God is because of Christ. So, siya yung Savior. Even not the other persons ng Trinity. So, si Christ yun, ating Savior at gumanap ng gawain ng kaligtasan. So, very much related itong fullness ng Spirit sa tinitingnan natin na holiness. Kaya sa ating life, progressing in sanctification, huwag nating kaligtaan yung conditions to meet the Spirit fullness. Okay, so, next week, siguro, ihabol niyo yung mga tanong na nagtaas sa akin, Ate Julie and Kuya Wancho and Kuya Mars. So, next week na lang natin yung tanong we need to prepare for our morning worship. So, please join me sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, sa aming Ama na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa paalala para sa aming buhay kabanalan sapagkat kahit sa pagtingin namin sa ikatlong persona ng Banal na Trinidad, sa gawain ng Banal na Espiritu para sa mga iniligtas ay nakikita namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming karanasan upang talagang dalhin kami sa diwa at pamumuhay na umuunlad sa kabanalan. Kaya dalangin nga po namin, Panginoon, na maging paalala sa amin itong mga aplikasyon na related sa fullness of the Spirit at aming pong dalangin, Panginoon, biyayaan mo kami
na talagang ma-maintain namin yung regular habits in the Christian life to receive this important work ng Spirit, increasing and intensifying sa buhay Kristiyano for us to really progress in Christ likeness. At nilapit namin, Panginoon, sa iyo ang mga bagay na ito bilang iyong lokal na iglesia. Filled us with your Spirit. At gayon din, Panginoon, bilang mga individual na mga mananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na makilala na maging Spirit-filled believers. So, we pray to you all these things in Jesus' name. Amen.